Ang pagiging bayani ay may iba't ibang anyo. May ilang handang magbuwis ng buhay para sa bayan. Mayroong ilan na anuman ang kanilang estado sa buhay, handa pa rin pagsilbihan ang kanilang kapwa Pilipino. At mayroon ding ilan na hahamakin na lahat para higitan pa ang kanilang kakayahan at itaas ang bandera ng bansa sa mundo ng palakasan. Ito ang atletang Pilipino sa bagong Pilipinas. Kamakailan lang buong karangalang tinanggap ng palasyo ng Malacanang ang mga atletang Pinoy para handugan sila ng konsyertong sumasalamin sa kanilang sakripisyo at paghihirap sa ngalan ng pangarap at bansa. First time ko po na makapunta dito sa gantong klaseng okasyon po at hindi ko po alam kung ano po yung ma-feel bukod sa saya po kasi hindi ko pa po ako nakapanood ng concert about sa amin pong mga atleta. Very thankful po kasi naimbitahan kami sa palasyo at inalayan po kami ng konsyerto para sa mga atleta at napakasaya po sa feeling na nabibigyan kami ng ganitong oportunidad at pagpapahalaga. Actually, lubos ako nagpapasalamat sa pagkakataong ito na binigay sa amin, lalong-lalo na po sa mga para-athlete kasi this is the first time na magkaroon ng ganitong, naging inclusive po yung kumbaga, nararamdaman din namin na we are belong to the, kumbaga, kung ano man yung programa yung binibigay sa mga able-bodied athlete, ay ganun din po yung na ibibigay sa amin. So, very thankful lang ako na ganito na napapansin po kami. Matapos ang konsyerto, pinagpugayan ng bansa ang napagtagumpayan ng mga atletang sumabak sa nagdaang Southeast Asian Games and ASEAN Para Games. Sa isang programang ginanap sa palasyo, binigyang parangal at gantimpala ang mga atleta sa pagpapakita ng kanilang pinakamahusay na bersyon ng sarili para ipakilala sa buong mundo ang kagalingan ng Pilipino sa sports. Masarap po sa pakiramdam. Katulad namin, katulad ko may kapansanan. So ito yung opportunity na makapagbigay ng karangalan para sa bansa natin through sports po. Isa po ito sa pangarap ko din na makapasok sa Malacanang at saka ma-meet yung presidente. Ayan po, salamat po na patuloy yung pagsuporta niya hindi lang sa atletang may kapansanan pero sa lahat po na sa sports. I think it's such an honor for me and as well as my whole team to really be on such a level and showcase our talent and our game. And our main motive is to show that even the Philippines have a cricket team, especially for women. We were all really grateful for the incentives and we're hoping that our sport gets the support after this. You know, it's always my dream to see basketball on the highest level of where it was before. There can always be a better future for the country and just see us on a better standing in the world. Pangarap ko po na maunlad ang lahat ng mga atleta. Sana suportahan pa ho nila, lalo yung mga new generation po natin na marami po mga atleta magagaling. So, mas lalo pa po namin pagbubutihin ang paglalaro hanggat kami po ang national team na nagre-represent sa Pilipinas, ma'am. Kumbaga, until the last drop of our blood, ma'am, ilalaban po namin yung Pilipinas po. Bibigay ko po yung mga best ko. Palagi naman po yan. And gusto pong manalo sa Olympics. Ibigay ko po yung buong puso ko. Magsasakripisyo po para sa practice para makamit po yung mga pangarap ko po. The most important thing that we demonstrate, that you demonstrated as you competed in these tournaments, in these games, was to show the strength of the Filipino spirit, the grace of the Filipino character, and the passion of the Filipino heart. At lagi natin sinasabi, pinagmamalaki namin kayo. Totoo naman.
pinagmamalaki namin kayo. Susuklian naman namin ang inyong ginawang sakripisyo, ang inyong dinala na dangal para sa ating mahal na Pilipinas. Isa lamang ito sa mga hakbang na tinatahak ng pamahalaan para suklian ang dedikasyon ng ating mga atleta at higit sa lahat, para ibigay ang buong suporta at kalingang nararapat sa kanila. Ito ang hangarin na tutuparin ng administrasyon para palakasin pa ang sport sa bansa at bigyang karangalan ang mga atletang Pilipino dito sa bagong Pilipinas.